Hello guys, good morning. Good afternoon pala. So ngayon, ito yung gold treasure natin. So, ito ipapaliwanag ko sa inyo. Ito ay kompleto na. Ito ang selector para sa ang target items. So, ano pa siya, wala pa siyang functional. So, ito lang. So, gold, poison, bomba, tunnel, platinum, alkitran. So, yan lang na 6 ang pwedeng target. Then, ito nakikita nyo, magkabilaan, may tiglilimang lead light. So, dito yan. Kada 5 lead light, may selector. So, dito. So, dito naman yung deepness niya. Ito. Deepness niya. Yan. Halimbawa, 10 meter. 10 meter sa deepness. Hanap pa ng 10 meter, select mo ng 10 meter. So, ito siya guys. Hanggang, kaya nito hanggang maabot hanggang 50 meter. So, 10 meter, 15 meter, 25 meter, 45 meter, 50 meter. So, yan. And then, dito naman sa range, so up to 1,000 range lang to. Kasi para mas mapaganda. Kasi kahit magagip tayo ng malayuan, kasi kung may malapit, doon din naman yan babagsak eh. So, dito naman, yung range natin, 100 range, 100 meter, 150, 200, 300, to 1,000. Halimbawa, nag-set ka ng 200, 50 meter range. So, pasok yan sa 10 meter, 40 meter. Basta hindi siya lalagpas ng ano. Kung anong set mo yan, halimbawa, may sight ka, pagkatapos, isinit mo sa gold, hindi siya tumuro doon. Kasi isinit mo siya ng, halimbawa, ang distance mo is 10 meter mula doon sa target sa site. 10 meter range. Tapos yung deepness niya, ilagay mo sa 3 meter. Halimbawa, yung ukay mo mabutan ng try mo pa rin ng 3 meter. Pero pag tumuro doon sa site mo, 3 meter, sa madaling salita, lampas na kayo. Ganun yan. So, ganito siya guys. Papaliwanag ko para mas klaro sa atin lahat. Hindi lang tayo gawa ng mga locator na papagandahin yung mga sticker, tapos yung functional, wala naman. So, kahit tayo gumawa ng mga ganito kasi, kahit sabihin natin, pangit yung gawa natin, basta legit yung detection niya, yung scanning result niya, o yung etc. etc. Basta, hindi po yan sa mga burluloy. Kung hindi, kung ano yung mga ibig sabihin yan. So, dito, halimbawa, iset natin. So, wala pa siyang functional kasi wala pa siyang battery. So, halimbawa, sa gold, pag set ka muna ng gold, tapos hanap ka ng 3 meter depth. 3 meter depth. Ilagay mo dito. Ngayon, sa range naman, up to 100 meter. Kahit 100 meter naman yan, pag may nahagip ng malapit, o kung saan yung nasa 3 meter, doon yan nahagip. And then, yan na yan. So, dito siya. Deepness, sa range, long range. So, ito naman, kung makikita nyo, ito yung push button. Ayan. Push button yan. On, off. Ito naman, kung makikita nyo, para dito yan sa, sa booster. So, ito, plus minus lang. Plus, pag magdaragdag ka ng ang booster, papalakasin mo yung enerhiya. Dito yan, makikita mo yun dito. Papalo yun ng hanggang 10,000 to pataas. Yan. So, dito naman, halimbawa, dito naman, gusto bawas yan dito. And then, so, ipapailawanag ko. So, ito yan. Ito yung dalawang, 4 na sensor yan. So, ito yung pinaka main sensor niya. Main sensor. Ito yung receiver niya. Ito yung dalawang antena. Ito naman yung transmitter to receiver. So, ito, papaliwanag ko ano bang ibig sabihin nito. Ito po ay antena magmumula sa ground balance. Halimbawa, kaganituin mo yan. Pag mag-detect ka, kailangan, halimbawa, kunwari set natin ng gold na.
Set tayo ng gold. Kunwari lang ha. And then, i-select muna natin ng deepness. Nasa 3 meter. 3 meter yan dito. Select natin ng range to 100 meter. Yan, 100 meter. And then, go walk na yan. So, automatic yan. Pag set mo, okay na yan. Pwede mo nang ilakad yan. And then, pag magagip ka, i-ground balance mo muna yung ground antenna niya. Pababa. Pag nag-ground mo na yan, halimbawa, ganito. Ilong range natin ha. Ilong range natin. Yan. Pag nagganyan na yan, ang ano niyan, mabagal. Kasi ginaground pa niya yung ito papunta sa palupa. Yan. Hindi mo na kailangan itusok na ganyan. Nagaganyan na yan. Ngayon, pabagal-bagal yan. Sa madaling salita, pag nahanap na yung target, ngayon, ito, pwede mo na siyang i-forward. I-forward doon. Kung saan ang target. Pag naka-forward na yan, nakaganyan na yan, nakataas yan. Ayan, nakababa. Nakababa ng ganito. Nakababa siya ng ganyan. Ayan o. Tusok sa ground balance. Yan. Ang agip niya, dahan-dahan. Nagsisearching mo dyan. Yan. Gaganyan siya ang galaw niya. Kung makikita nyo, ganyan ang galaw niya. So ito guys, makikita mo, may tinatamaan yan. Yan o. Paganyan. Ngayon, liliing-liing yan. Ngayon, para matarget mo na, kasi nakaano yung ground balance natin, itaas mo na. Ngayon, mabilis siyang tumuro. Kasi yung ground balance niya, yung ano yung condition ng lupa, doon siya tatama. Yan. Punta doon. Doon. Mabilisan yan. So ito guys, para din siyang black hook ang galaw niya. Pero hindi yan yung galaw-galaw ng galaw. Gumagalaw-galaw yan kasi pag may ground balance. Yun lang, ang problema sa kanya kasi wala siyang ground balance. Tapos sa black hook kasi, nagkaroon din ako niyan dati. Wala siyang wala yung tatlong antena niya, wala siyang connection. Kung hindi, yung sensor lang niya nito. Yun lang. So yun guys. So ganito na yan. Ganito na yan kasimple. Yan. Halimbawa, pag mag-iikot na, nag-ground balance na kasi ito, pag mag-iikot na, tatanggalin mo yun kasi hindi yan iikot. Hindi yan iikot kasi nakaharang eh. Yan. Yan. Pag gumanya na yan, pwede mo nang ganyanin pero gaganyan-ganyan lang yan. Babangga yan sa'yo. Tatanggalin mo yan. Yan. Tatanggalin mo lang yan. Kasi ito pang ground balance lang to. Itong antena na yan. So yan, papalo na yan, pag ganyan na. Kahit ito nakapatay, didetect ito sa gold lang. Kumbaga, manual na siya. Yan. Pero pag naka-on siya, pwede ka nang kasi magkakapag-select ka kung anong gusto mong target. Pero pag patay, hindi ka magkakapag-select ng target, tapos yung deepness niya, tapos yung range niya. So, ganun po yan. So, ito siya guys. Pakita ko sa inyo. Abangan nyo ang susunod na ang finishing nito. At ito guys, makikita nyo may sticker yan. So, watch lang kayo. Tatanggalin natin. So, ito may case din to. Yan. Yan. So, ito siya guys yung battery niya. Ito yung battery niya. 9 volt battery. So, yun siya guys. So, ito lang dapat natin ito. Dalawang transmitter antenna. Isang receiver. Isang ground antenna. Ito yun. Tapos yung kanyang handle. Tapos yung kanyang box frequency. So, ito, pwede mo rin siyang gawing LRAD. Kasi, maglalagay din tayo dito na para sa LRAD. Yan. Ang kinagandaan nito guys, dito mga katids, kasi maglalagay tayo dito na pwede mong ilagay dito. Ganyan. Dito, sa gabal. Pwede rin dito. Yan. Pwede rin dito. Lagay mo. Para mas maganda. Then, pwede mo rin siyang gawin na, ang electromagnetic eliminator.
para ma-filter niya. Kahit anong, halimbawa, pag ginawa mo siya ng ganyan, ilagay mo lang siya dito, ilagay mo siya ng dalawang ground, iturok mo sa doon ng dalawang lupa, negative, positive. Ngayon, ito naman, yung sa antena niya, ito yung papunta sa taas. Pag ganito, papunta siya ganyan. Yan. Magsisilbing ang transmit sa mga locator kung anong locator ang ginagamit mo. Halimbawa, sabihin niya natin na ang alambre. Ngayon, yung alambre mo, kahit walang ano yun, anuin mo lang yun, gawin mo na siya ng LRAD, yun. Kasi, ito na yung magpa-functional eh. Dito na yung ano niya, tapos yung LRAD mo, yun magiging gun niya. Yan. Ituturo niya kung anong nasa-set mo. I-set mo na lang siya dito. So, ganun siya, guys, katibay. So, ipapaliwanag ko din sa inyo ito. Pag ito tapos na at ang i-demo natin, magbabaon tayo sa lupa kung ilan yung range niya, ilan yung deepness niya para nang sa ganun, makita nyo ng actual video. Pagkatapos, i-scanin natin. Pamagitan ng Gold Hunter Pro 3D. So guys, so abangan nyo sa mga susunod na aning pag matapos to. So dito pala, may order na sa atin ito. Sa mga nagtatanong sa ito, so ipapaalam ko sa inyo kung magkano ang presyo nito. So pag natapos na. So pwede, ano lang, budget meal lang tayo. Hindi ito lalagpas ng 50 mil o ano yan. Pwede magtawad, basta kaya. Pero wag naman yung tawad ng tawad. Pero kung pag nandyan na yung pera, pwede rin magtawad kasi, ay, alam mo na. Dito, marami tayong ilinagay. So, kompleto lahat to. Kompleto lahat to, guys. Gold treasure. Yan. So, ito lang, guys. Set up muna natin. Dito. So, may case to, guys. May case to. So, hindi pa ako nakakapag-order. Nakapag-order na ako, pero inihintay ko pa yung order ko. So, ganito lang siya, guys. So, set up natin. So, ito, may ano yan. Ganito lang siya, pero meron siyang, may cover siya. Yan. Then, dito, yan, iikutin mo lang siya, counterclockwise. Copy muna tayo. Yan. Tapos, ito naman, next sensor. So, meron siyang buwang dito sa gitna. Hindi naman yan papasok eh. Ganyan. Hindiin mo lang. Pagkatapos, pihit. Yan. Pagkatapos, ito ng dalawang antena dito. Ito naman dito. At susunod, guys, so ito lang gagamitin lang natin to pag maghanap tayo o hanapin natin yung dapat nating hanapin. Pero pag iikot na, tatanggalin natin kasi sa gabal yan. So ito, dito yan, guys, sa ilalim. Ito yung ground antenna. Yan. So, ang dapat ang gawin niyan dito, so ganito lang siya, guys. Ito lang, baba mo ng konti, baba. Yan, ganyan lang muna. So, ganyan, hindi siya iikot. So, ito ang function ng ganyan. Yan. So, kung makikita nyo, yan, gumaganyan-ganyan yan. Sa madaling salita, may tinutumbok na yan, papunta dyan. Yan, o. Lumilingon-lingon siya. Ngayon, sa madaling salita, yung ground balance siya, nakapag-transmit na siya papunta dito. So, ibig sabihin, may metal. Yan. Ngayon, wala pa siyang isinet. Yan. Wala pa tayong isinet. Yan. Para malaman natin kung anong metal yon, ngayon isit natin sa gold. Halimbawa, gold. Tapos, boosting, halimbawa, 3 meter. Lagyan natin ng 3 meter. Tapos, 10 meter lang ang range niya. And then,
yung negative positive, bawas, taas ng booster. Yan. And then, yun na yun. Pahabain mo na yan dito. Ilong range mo na yung antena niya. Kaganyan na yan. Titignan mo siya guys. Titignan nyo. Kung ano magiging epekto niya. Tingnan mo ang kamay. Tingnan nyo ang kamay ko. Yan. Ngayon, kung makikita nyo, bakit lumilingon-lingon siya? Sa madaling salita, dalawa ang tinuturo niya. Pag ito guys, ngayon, halimbawa, nakaganyan na. Ito, itutuwid ko yan. Tutuwid ko yan. Yan. Tignan mo kung ano mangyayari. Hindi na siya lilingon-lingon. Tignan mo ano mangyayari. Oh, isa na siya, di ba? Ayan o, isa pa. Yan na, bumangga. Ah, diba? Isa lang yan. Pero pag ito, binaba mo, kasi ito yung ground, ano niya, yung ground antenna niya. Para malaman mo kung anong kondisyon ng lupa. Tingnan mo ang mangyari. Lumilingon-lingon siya, di ba? Yan. Pinapahiwati niya dyan na nandoon niya yung target, pagkatapos may tinuturo siya ng dalawa. Ngayon, tingnan mo. Yan. Yun, lumilingon-lingon siya. Ngayon, pag ginanyan mo siya, itinuwid mo, tingnan mo ang mangyayari. Diba? Hindi na siya gumalaw. Gano'n na. Ano? Baba. Huwag mo na siyang ibababa kasi nandito na yung ground balance niya eh. Dito. Nag-ground na yan dito. Baba. Tingnan nyo. Yan. Ngayon, ibaba natin konti para di maano yung ano natin. Diba? Ganun lang yan guys. Ipapala ko sa inyo mga malapitan. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Para malaman nyo. Ito yung ground nya. Naka-straight na yan. No? Hindi na nakababa. Tingnan nyo. Yan. Isa pa. Yan. Ngayon, ibaba natin to. Yan, ibaba natin yan. I-ground natin. Titingnan mo kung ano mangyari. Lumilingon-lingon siya, di ba? Sa madaling salita, may pinapahiwatig yung ano natin na may mga metal na nakakandara pa doon. Ganun ang ibig sabihin niya guys. Dito sa gold treasure natin. Tingnan mo. Nakababa yung ito. Ito, nakababa yan. May na balance ng antena. Tingnan mo, ano mangyari? Dapat pag mag-ano ka, blanco ang isip mo. Yan. Gumagalaw-galaw, di ba? Ngayon, ganyan natin. Tumuro. Yan. Gumagalaw-galaw siya. Ngayon, ano natin yan? Yan, ituwid natin. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Hindi na siya, ano, di ba? Diba? Yan. Yun na. Yun na yun. So, ganun lang siya. Ganun lang yun guys. Mga ka-TH. So, dito lang yan. So, yun lang. Abangan nyo sunod ng mga post ko sa gold treasure guys.
So, kompleto na siya. Pang malakasan na tinatawag. Kahit ang pangit yung ano niya, pero sa detection, bibigyan kayo ng maganda. So, yan. Happy hunting sa inyo.